Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Jade kay Alan habang lumalapit siya rito. Sinampal niya ako. I think, sing-sing niya yun. Nakabaliktad kasi ang stone at... Ow! Inalis niya ang pagkakahawak nito sa pisngi at maingat na dinampian ng tissue paper ang kaunting dugo. Huwag kang malikot, sabi niya rito. Hawakan mo ito sandali, Alan. Kukunin ko lang ang first aid kit sa restroom mo. Pinigilan nito ang kamay niya bago siya makalayo. Jade, galit ka ba? Napatitig siya dito. Mula na magkaroon sila ng unawaan, naging ugali na nito ang pagtatanong sa kanyang nararamdaman tuwing magbabago ang kanyang reaksyon at nasanay naman siyang sabihin dito kung okay siya o hindi nang hindi nagsisinungaling. Hindi ako galit, pero hindi 100% okay. Unahin muna natin ang sugat mo, Alan. Tatawagin ko rin ang nurse sa clinic kasi baka mamaya kailangan pala niya ng tahi at tubiling binitawan siya nito. Nagtungo naman kaagad siya sa restroom para kunin ang kailangan niya sa medicine cabinet. Sandali siyang natigilan habang nararamdaman ang matinding pag-aalala para kay Alan. Ang galit sa ginawa ni Mariz. Napailing siya. Sobrang concerned at protective talaga siya kay Alan. In love talaga siya. At ang nakamamangha pa ay iyong kaligayahan na ngayon ay malaya na niyang ipaparamdam dito. Hindi gaya noon napasama ito sa isang aksidente sa sasakyan ilang taon nang nakararaan na hindi naman ito sobrang nasaktan pero hindi nila agad nalaman ni na Alona. Kahit sa kaibigan niya ay hindi niya maiparamdam ang sobrang pag-aalala niya para kay Alan. Noon siya unang na-realize na may nararamdaman na siya para dito. Noon siya unang nagdesisyon na patayin kaagad iyon dahil noon niya unang na-realize kung anong klase ng sakit ang idudulot sa kanya ng damdaming iyon. Bumalik na siya kay Alan at sinimulang linisin ang sugat nito. Jade? Hindi ko siya naging girlfriend ulit. I swear, nung bumibisita siya rito, hindi ko siya hinihikayat. Noong araw na hinalikan niya ako, sinubukan kong tumalikod. Totoo yun, anito. Nangingiti siya dahil hindi naman siya humihingi rito ng paliwanag. Pero naasiwa akong itulak siya kasi baka mapahiya siya. Tumaas ang isang kilay niya. Hindi mo talaga siya hinalikan habang hinahalikan ka niya? Sinubukan kong hindi kumilos pero hindi pa rin siya tumigil. Natatawa na siya. Huwag kang mag-blush. Pinagtatawanan mo ko? Paano kung noong oras na dumating siya, parang ine-expect mo talaga siya. Tapos, naghalikan kayo sa pinto nitong office mo. Lalong namula ito. Noon ay, bumuntong hininga ito. Okay, inaamin ko. Sinubukan ko mapansin mo ako. Sinusubukan kong pagsilosan ka, gaya ng ginawa ko kay Kirby. Nagselos ka kay Kirby? Gusto niya magtatalon sa tuwa. Pinagselos din siya nito at tama si Kirby na nagselos nga ito sa kanila. Sobra, kung magagawa ko lang nang hindi magmukhang nababaliw sa'yo, sisirain ko ang contract o kaya ipapatapan ko siya sa ibang branch. Sa kasamaang palad, mayroon akong ganitong pakiramdam na sinasadya akong inise ni Kirby sa ilang kadahilanan at hindi ako makakilos. Siya naman ang namula. Sa kasamaang palad, medyo totoo ang nararamdaman mo. Nagtatakang tumingin ito sa kanya. Ha? Bakit ba niya nasabi iyon? Kausapin mo na lang siya. Si Kirby, hinawakan nito ang baba niya para itaas ang mukha niya. Medyo totoo? Anong ibig mong sabihin? Ramdam na niya ang pamumula niya at kinakabahan siya. Pero nararamdaman na niya na kung mayroon mang taong magsasabi dito na nararamdaman niya noon para dito, siya dapat iyon at hindi si Kirby. Kasi nahalata niya ako. Nahalatang ano, hindi na siya makatingin dito. Na may gusto ako sa'yo.
Nahihiyang pag-amin niya, hindi ito umimik. Nang subukan niyang tignan ang mukha nito, nakangiti ito na parang wala sa sarili. Alan, ibig mong sabihin, marahang tumango siya. Oo, kaya naisip niyang ligawan ako kunwari kasi gusto niyang malaman kung totoo raw yung nararamdaman niya nagsaselos ka. Bloody hell, ang bastard na iyon. Oo, ako ay, tatawang-tawang sabi nito. At alam niya, papatayin ko siya. Bigla na lamang ay tuwang-tuwang niyakap siya nito. Alan, totoong hindi ka talaga niya niligawan? Idea niya yon. Napapayag lang niya ako kasi sabi niya, ibibiso raw niya ako sa'yo. Alan, may girlfriend si Kirby, isang civil engineer. Maiba siyang mahal at magkaibigan lamang kami. Oh babe, honest nito habang sapo ang mukha niya ng mga palad nito. Noon pa, may nararamdaman ka na talaga para sa akin? Nahihiyang tumango siya. Oo, pero hindi ko naman akalaing napatitig siya dito. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin ako makapaniwala na pwede. Na mahal mo rin ako. Yumuko ito at hinalikan siya. Nagpakanlong naman siya sa yakap nito at sa masuyong halik na iyon. Iyon lamang kasi ang mga sandaling nawawalang parang bula ang lahat ng mga agam-agam niya tungkol sa kanilang dalawa. Naghahanda na umuwi si Jade, nangiyain siya ni Alan sa bahay nito para maghapunan. Paano mga kasambahay mo? Baka kung ano isipin nila. Jade, alam na nila ang tungkol sa atin. Matagal ko nang gustong isama ka sa bahay at mag-spend ng relaxing na araw kasama ka para hindi na sila magulat. Ibig sabihin, alam na ni Alona? Hindi pa. Nakaschedule siyang umuwi dito next weekend at plano kong sabihin natin sa kanya nang nandito siya. Ang problema na lang natin ay ang inay mo. Gusto ko nang sabihin sa kanya ang totoo. Gusto ko maging malayang dumalaw sa iyo roon at malayang ipakita ang nararamdaman ko. Napatitig siya rito. Gustong umalpas ng kaligayahan sa puso niya sa naririnig niya. Sigurado ka ba talaga? Hinaplos nito ang pisngi niya. Matagal na, natorpe lang naman ako. Tapos ngayon, tumitsyempo pa ako. Ikaw lang po mahal kong hinihintay ko. Napayakap siya ng mahigpit rito. Siguro, magiging maayos din ang lahat. Kung mahal talaga siya nito, kaya na niyang isakripisyo ang mga pag-aalinlangan niya. Kaya na niyang tanggapin kung anong maaring isipin ng iba, kung ano magiging reaksyon ng mga kamag-anak nito. Handa na siya makipagsapalaran ngayon. Ayos ka lang ba? Tanong nito sa kanya na parang nagulat. Tumawa siya. Yup, okay na ako. Niyakap siya nito ng mas mahigpit. Mula ng hapong iyon ay parang naging magaan na ang lahat. Sumama si Jade sa bahay ni Alan. Hindi siya makapaniwala kung gaano kagaang kumilos mula noong bitawan na niya ang pag-aalala. Kinagabihan ng Sabado, ipinagtapat na nila sa inay niya ang kanyang relasyon. Tuwang-tuwa ito. Halos nahuhulaan na rin niya ang magiging reaksyon ni Alona kapag nagsabi na rin sila rito. Talaga? Masayang-masayang hiyaw ni Alona. Pagkatapos ay sinugod siya nito ng yakap na muntik na nilang ikabuwal kung hindi lang sila nasalo ni Alan. Naroroon din si Kirby na nasabihan na rin nila ng tungkol sa relasyon nila. Gaya ng dati, nag-aasara na naman ang magpinsan. Pero iba ng mood nito. Nakakatuwa na. Nagyakap pa mga ito pagkatapos. Ngayon ay yakap-yakap nila ni Alona ang isa't isa. Ni kaunting pagdududa o pag-aalinlangan ay wala siya nakikita sa mukha nito. Sa sumunod na mga araw ng isang linggong bakasyon ni Alona sa Pilipinas ay sunod-sunod ang paglabas nilang tatlo. Pamamasyal, paghahaponan sa labas at out of town overnight stay sa isang resort kasama ang kanyang inay, si Kirby at ang girlfriend nito. Sa lahat ng mga lugar na iyon, hindi man lang tinangkang itago ni Alan sa mga kilos nito ang nararamdaman nito para sa kanya. Niyayakap siya nito, hinahalikan, inaakbayan at hinahawakan ng kanyang kamay. Noong huli ay nasasanay na rin siya at nagagawa na niyang tumugon sa malambing na gestures nito. Inihatid nila si Alona sa airport noong kailangan na nitong bumalik sa Paris. Matagal sila nagyakap ng best friend niya bago ito pumasok sa loob. Masaya ako, Jade. Para na tayo magkapatid. At ngayon, magkakatotoo na.
Wala pa kami sa stage na yun, ano ka ba? Hindi pa namin napag-uusapan ng tungkol sa pagiging engaged o tumawa ito. Jade, mahal na mahal ka na kapatid ko. Sa tingin mo, saan pa papatungo ang relasyon nyo? Hay Alona, masyado pang maaga para isipin yan. Marami pang pwedeng mangyari. Sinapon nito ang mga pisngi niya. Magiging okay din. Huwag ka mag-alala. Hinalikan siya nito sa pisngi at muling niyakap ng mahigpit bago ito tuluyang umalis. Nakatingin si Mariz sa marahang palabas ng lounge. Animo nagbabaga ang mga mata niya sa galit at nakakuyom ang kanyang mga kamay. Nakita niya ang masuyong palitan ng tingin ng dalawa. Ngayon ay alam na niya kung sino ang babaeng dahilan kung bakit tinalikuran na siya ng tuluyan ni Alan. Isang pipitsuging sekretarya, hindi siya mapapayag. Hindi niya mapapayagan ang babaeng lang na iyon ang ipinalit sa kanya ni Alan. Mariz, inaanunsyo nilang flight natin. Pukaw sa kanya ng kanyang mommy. Hindi ma'am, hindi tayo aalis. Ano? Kung gusto mong umalis, mauna na po kayo. Mananatili ako dito. Mariz, sabi ko hindi ako sasama. Sigaw niya at iniwan ang kanyang ina. Naku mga ka-Felicidad, parang kinakabahan naman ako sa galit ni Mariz. Baka kung anong gawin niya kay Jade, kaya naman, abangan!